So, hello, welcome to another module no, of administering network in Linux. So, ang topic natin for this module is yung IP tables. So, the objective of this module is to explain the purpose of IP tables. Of course, yung downloading and installation of IP tables and configuration no, ng NAT service no doon sa Debian sa sa CentOS. So, dito sa module na ito no, gagamitin ko lang yung yung Debian pang demo, pero almost the same lang naman siya na mga parameters no. Although may mababanggit tayo ng mga ibang syntax no na counterpart doon sa CentOS para kung yung CentOS naman ang gagawin niyo sa laboratory ano. Pero in this recording, Debian ang gagamitin ko para matapos yung demonstration natin all throughout this module. So, ano nga ba yung tinatawag na IP tables? Yan, ang IP tables daw is a kernel built-in application that can be used to configure firewall functionality. So, meron siyang three tables, no? Yung filter table used for packet filtering. Pwede natin i-verify yan, no? Dito sa ating topology ano. Ito yung magiging firewall ko nasa gitna. As you can see, pinalitan ko siya ng icon no. Yan yung router firewall na icon. So ang command no para daw makita yung default um, policy o rules, set of rules no doon sa filter table ay IP tables. Yan, IP tables dash T filter, tapos meron tayong dash L. Ibig sabihin lilist yung mga policy niya. So it consists of three chain or set of rules no. Merong incoming packet, outgoing packet no. Tapos yung decision niya kung magpo-forward siya ng packet no. Ayan. So by default all accept yan. So ibig sabihin tatanggapin po ni router yung packet papasok. Kunyari nagping tayo no, from this PC papunta sa interface niya or dito no sa ENS port niya. Yan. So i-allow niya yan no, yung packet papasok no, saka yung kunyari sa internet no, i-allow niya yan. Okay. So by default naka accept or allow. Meron din tayong tinatawag na NAT table. Kung tayo ay magko-configure ng network address translation, yan yung titignan natin no? So ang command daw is iptable -t NAT tapos L for list ano. Yan. So wala pa namang policy nakalagay dito. So dito nga pala sa firewall na ito naka-install na nga pala yung yung IP tables na persistent. Mamaya madadaanan pa naman natin no. Kung sakali man na gagawin ito sa laboratory no, na wala pa siyang naka-install na IP tables. Okay, so clear ko muna. Meron din siyang mangle table no, mangle. Okay, mangle table is used for special purpose processing of packets. Sa madaling salita, ito yung ginagamit for quality of service. Na minomodify yung characteristics no or behavior ng packet. Nabanggit lang dito no. Hindi out of scope kasi ito no dito sa module na ito. Okay. So, ang pag-uusapan lang natin dito ay filter saka NAT table. Take note, meron tayong word na ginagamit dito, chain. Okay.
chain are series of rules, no, in each table. So balikan natin, no, yung firewall natin. Again, IP tables dash t filter dash l dash l. Actually, parehas lang naman yan sa command na ito. Dash l. Yan, kasi ang default na ipakikita nito ay filter table. Sorry. IP tables. Yan, filter table yung pinapakita niya by default. So parehas lang yung command na yan. As you can see here, no, naka policy accept siya. So nakalagay dyan chain. This is the set of rule for the input, no, or incoming packet, outgoing packet, forwarding of packets, no. So balikan natin, pag-usapan natin ang filter table. Filter table has three chains, no, or set of rules. Meron tayong tinatawag na input chain, used for any packet coming into the system. Output chain, for any packet leaving the system. Forward chain, for packet that are forwarded or routed through the system. So may command tayo na n, yung n kasi is number ito eh, number line yan eh, number line. Okay, pwede rin namang l lang gamitin nyo, no, or pwedeng IP tables dash l. Yan, para hindi kayo nalilito, pare-parehas lang yung command na yan. Take note that accept everything is the default behavior of the filter table. Okay, so paano nga ba magpalit ng policy, no? Subukan muna natin i-check, no, yung kung ma-access natin tong firewall, no. Check muna natin yung kanyang IP address, no. So dito sa kanyang local area network 1.1, punta tayo dun sa PC, ping natin yan, no, using this client. Nilagyan ko na ng IP address ito. So ping ayan, so napiping natin sa router yung kanyang interface na ENS3, yung ENS4 naman 100.173. so ibig sabihin na ira-route niya yung ping natin, ano. May naka-install na rin dito na ano, na telnet, so pwede ako mag-telnet sa kanya. Ayan, nasa loob na ako ng firewall, no. Pwede rin ako mag-secure shell. Ayan, so everything is accessible, no, sa ngayon. So try natin magpalit ng policy. Okay, pwede nating i-harden, no, yung ating firewall to drop everything muna, no. Yan, kung gusto nyo i-drop everything, no, tapos saka lang kayo maglalagay ng mga policy, ano. So IP tables dash p or policy, for input, drop daw yung policy natin. Karoon na rin yung output, yung forward. Ang magiging effect nito kapag ka nag-ping tayo, hindi siya magre-respond, no. Kapag ka nag-telnet saka secure shell din tayo, hindi natin siya ma-access. Yan, ayun yung purpose niyan, no. Example number 2. Configuring host, no, to use its own loopback interface. So balikan natin si firewall. Kasi may loopback interface siya, or meron siyang IP address, di ba? Try natin ping yung sarili niya. Ayan, tingnan nyo. Ayan ang epekto ng
pati yung input or yung pag-access sa sarili niyang IP address, no, naka-disable siya. Operation not permitted. Okay, pwede naman natin pin yung sarili natin interface, no, or yung loopback natin. Gusto nyo ng paglaruan, no, ping muna natin ngayon. Yan, not permitted. So kunyari i-allow natin yung pag-ping sa sarili natin, no, IP tables -a. Append, no, ibig sabihin yan append or ilagay, no, or i-apply, append to the input chain, no. Tapos itong -i is in ibig sabihin yan is ini-specify natin anong interface. Yan, jump accept, no. Yan, enter. Tapos syempre pag reply, no, or pwede rin na tama pag reply output. Gawin natin tong output interface. Yan, subukan natin mag-ping sa sarili natin. Yan, so napiping na natin siya. How about telnet? Telnet. Yan, nakakapasok din pala, no, kasi nilagay natin yung sarili nating interface. Okay, so next example para dyan sa filtering na yan, is to allow secure shell over our incoming interface, which is in this case ENS3, yan, doon sa topology kasi natin is ang input interface natin ay ENS3. So, pwede natin lagay ito para pwedeng mag telnet or SSH. Dito SSH to, no. So try muna natin from our remote PC. As you can see, hindi siya makapasok, di ba? So ang gagawin natin is to add a policy. Gamitin na natin to sample na to. Ang gusto kong gamitin ay yung telnet, no. Palitan lang natin ang port yan. IP tables, or verify muna natin, baka kasi isipin nyo is gumagana na yung telnet, no. Yan, trying to connect siya, no. Ang command daw is IP tables -a input chain, specify the interface. In this case, ang incoming interface natin is ENS3. Nandyan yung 192.168.1.1 natin IP address. Specify natin yung protocol, which is TCP. Ang destination port, pwede ko itong palitan ng 23 for telnet. Tapos accept, pabalik, no. So dito sa ginawa natin na to, ENS3 lang yung mag-a-accept, no. At mag-output ng traffic na telnet. Sa kabilang side, di natin mapiping yon, or hindi natin siya matitelnet.
So testingin na natin dito sa kabilang computer, telnet. Sysadmin. Okay. So try ko kaya mag-ping no sa internet. Not permitted. Ping ko kaya yung isang computer no sa kabilang side. Ito sa portion na to. Buhay kaya to. Okay. So napansin niyo no. Dito lang kasi ni-specify natin yung ENS3 lang eh. So doon lang siya nagre-respond no. Hindi siya makapag-ping dito at hindi rin siya makapag-ping papalabas dito. Okay. So exit na tayo. Another example. So if you want to allow access no from a subnet. Ayan, halimbawa dito sa topology natin. Yan, yung buong subnet niya i-allow nyo makapag-access dito sa ating firewall no. Ito yung kanyang syntax. So IP tables, input interface, kunyari ang IP address daw natin base do sa ating example is 192.168.1.0 eh no. Ayan, P, TCP, output, babalik kasi ito eh. Specify lang din natin yung IP address. Yan, kung bibigay nyo ng tawag dito ng access no yung buong subnet na yan. Okay. Next, allowing ping no. So if you want to allow a ping ano, yan, IP tables input, ibig sabihin nito hindi tayo naglagay ng input interface eh. Okay, ibig sabihin yan pwedeng may nagpiping doon sa interface ENS3 natin, ENS4. Okay, subukan natin. So right now hindi natin napiping yung 1.1. So configure natin no? Si firewall to accept ping.
Okay, testingin natin. Yan, napiping din natin yung kanyang pinaka wide area network interface, no? How about yung 172? Mapiping kaya natin ng 172? Yung kabilang side dito eh. So wala. So if you wanted to allow, no, yung ping from one network to another network, ibig sabihin i-route ni firewall. Ito yung command dyan. Ayan, subukan natin gawin to, no? Ito kasi mismong sa interfaces ng router natin ito eh. Router firewall. Ito naman, i-allow niya kapag ka nag-ping ka from other destination. Halimbawa yung PC sa kabilang side, no? So IP tables dash a forward from the word forward, i-route yan eh. So yung 173 nag-reply. Dito kasi sa bandang area na ito, may router pa kasi dito eh, connected dito. Pero kung ang setup natin ay ito, naka-direct dito sa switch, magre-reply yan. Okay. So dito ang problema natin kung bakit hindi nakakatagos yung ping natin papunta rito, no? Kahit dito sa gateway dito. Dahil may router dito or nakanat kasi ito. Ayan. So tanggalin nyo ito, lipat nyo yan dito. Gawin nyo yung IP addressing na 192.168.100, no? 100.173.172, magre-reply yan. Okay. Pwede ko muna ilipat, no? So palitan natin ang gateway, itong address na to. Naging gateway niya kasi yun nandito eh. Mag static muna ako dito. Ayan. So nakita nyo, no, nakatagos na yung ating ping packet, no?
from one network to another network. So i-pause ko muna sandali at ibabalik ko sa dating settings. Okay. So ayan, no. Gamitin ko muna yung isang So, kung gusto niyo pag-usapin ang dalawang local area network, no, na nakakonekta doon sa inyong firewall, ganito ang gamitin niyo. Kunyari doon sa kabilang side, doon sa ENS3, ito nga yung addressing, ano. Yan. Tapos ipo-forward kasi yung packet niya sa ENS4. Dapat vice versa, no. Doon naman sa kabilang side, kung 172 yung local area network doon at connected yun sa ENS3, okay, forward nyo yung packet papalabas dito sa ENS3 or ENS4 yung pinagkukonekan, no, ng 172.16. So kumbaga ang drawing yan ganito eh. Gusto yung firewall natin. Ayan. So sa ENS3 192.168.1.0, sa ENS4 172.16.0 para mag-ping, makapag-telnet or makapag-SSH kayo on both side, no. Ayan. So saving and restoring, no, IP tables. Doon muna tayo sa command na pang save, no. Sa Debian ang command daw, no, ay IP tables dash save. Ayan, IP tables dash save. Ayan, sa directory na etc IP tables rules.b4. Okay. Sa CentOS naman, IP table dash save, yung redirection natin to the etc sysconfig IP tables. So, doon sa ginawa ko kanina, no, na IP tables, hindi pa nakasave yun. Yan, kung gusto kong i-clear yun, ano, IP tables dash F. Yan, para pang flash. Dito meron ditong delete chain eh, no, pati delete chain, tapos ito yung mga statistics, no. Yan yung dash C. Pero pwede namang IP tables dash F lang. O kaya gusto nyo, reboot nyo na lang yung inyong firewall. Reboot nyo ito, no? Babalik ito sa default settings niya na accept all, no. Ayan, so dito na tayo sa NAT, yung NAT table. So yung NAT table daw, bukod sa input, output, may additional daw siyang chain, no? Pre-routing saka post-routing. Ang pre-routing daw ay ay ginagamit, no, to allow alteration of a packet before they reach the input chain. So ibig sabihin meron ng modification, no. Kunyari yung IP address, no, binabago-bago. Post-routing, it allows alteration of the packet after they exit the output chain, no. So
So halimbawa from interface ENS3 going to ENS4, post routing yun, no? Yan. So meron tayong iba't ibang configuration ng NAT sa Linux, no? Meron tayong tinatawag na source NAT or SNAT kung tawagin. The goal of source NAT is to change the source address inside a packet before it leaves the system to the internet. This means our NAT device will need to keep table, no, in the memory of all packets, no, it changes, so it can deliver packets to the original source in the private network. It uses the post routing chain. Yan, example daw, ano, halimbawa, ano, IP tables dash tnat append, no, chain post routing. Output interface natin yung kunyari papunta sa internet from the source net private network 10.110/24, tapos SNAT. Okay, target to, no, to the source. Kunyari ito yung static IP address natin. Gawin natin, drawing natin. Ito yung router natin, router firewall. Of course, going to the internet, ito yung interface natin dito ay ENS3, going to the internet. And then dito yung address natin na sorry, nawala. Nasobrahan yung exit eh. Yan, dito yung 10.110/24. So dito sa ENS3 daw natin, kunyari naka-static siya, static public IP address, which is halimbawa ay 122.49.217.142. So ibig sabihin lahat daw ng address sa 10.110 ay ita-translate niya dito sa isang public IP address. Ngayon, kung meron tayong multiple public IP address yan, pwedeng specify natin individual, no? Yan. So ibig sabihin pwede rin pala itong gamitin as ano, static NAT counterpart doon sa Cisco topic natin, no? Okay, next, IP masquerading, similar to SNAT but is meant for dynamic interface. Ang ibig sabihin niya kasi ganito, kung i-redraw natin yung topology natin, so we have our router, cloud, modem, dito kasi sa interface na ito, yan, naka-dynamic yan eh, naka-obtain lang tayo dito. So every time na mag-boot yung router natin, nag-iiba-iba yung IP address nya. Okay, so hindi magandang SNAT ang gamitin nyo doon kasi kada reboot ninyo magkakaroon kayo ng problema. Ulitin nyo pa yung pag-create nyo ng SNAT, no? Masquerade ang gagamitin natin para mag-iba-iba man yung IP address dito. Okay, kung saan niyang i-translate. Kung i-compare natin ito sa Cisco NAT topic natin, this is port address translation. Okay, so example daw, IP tables tnat
dash A post routing output interface ENS3 going to the internet. Ito yung internal IP address natin. Okay, and then masquerade. Meron naman tayong tinatawag na destination NAT or DNAT, no? Used to allow packet from the internet to be redirected to the internal server or DMC and in the private address range, no? That is inaccessible directly from the internet. Pagpalagay nyo ito, kunyari ito, sa bahay, no? Classmate ninyo. Ito yung kanyang Soho router. Ito naman yung sa MFI. Okay? Sa MFI na mini-maintain nyo, kunyari na router o firewall, no? Naka-public tayo dito sa portion na to, public IP address. And then dito, naka-ano na tayo, naka-private IP address. So, naka-NAT na yan, ano? Okay? Gusto nyo lagyan ng, bigyan ng access itong user na to outside para makapag-secure shell dito sa private IP address natin. So, ang i-SSH nito ay yung public IP address nito. Ang gagawin ni firewall, ita-translate yun, no? Kasi merong source, ano eh, or destination port na 22. Okay? I-translate niya yan doon sa nakamap sa kanyang, nakamap dito sa IP tables natin na destination. Kunyari ito yun. In short, this is port forwarding. Kung may website kayo dito, naka-private, pwede rin ma-access niya, no? Ma-access din niya doon sa browser niya. Lagay nyo lang yung public IP address nito, basta naka-indicate dito na yung private na yan ay nakamap sa private dito sa loob. Ma-access nyo yung website na yan. Okay. So, yun yung purpose ng destination NAT. Para daw siyang tawag dito yung sa masquerade. Okay. Idadagdag nyo lang ito. Kumbaga yung configuration natin dito, kasi ito naka dynamic lang ito eh, dynamic interface ito. So ibig sabihin masquerade ang gagamitin natin dito ng configuration para makapag-internet tayo, kasi paiba-iba yung IP address. At the same time idadagdag natin ito kung gusto nating i-allow yung secure shell na makarating dito sa IP address na to. Okay, ito idadagdag nyo doon sa IP tables ninyo. So kapag naidagdag nyo na yan, nag-secure shell kayo from this PC to the public IP address, or kung naman yung IP address dito sa one interface, makakarating kayo dito sa loob. Okay. So now, punta na tayo dito sa ating configuration, no? Kasi ang purpose lang naman talaga natin is gawing NAT router yung Linux. Kaya lang, magandang maunawaan ninyo yung purpose ng IP tables, no? Ayan. Again, yung paggamit ng IP tables, hindi lang yung nabanggit natin. Napaka-complex yan. Kaya pag-aaralan nyo maigi, no? So, yung mga binigay natin ay mga example lamang, no? Na mga basic IP tables configuration. So, if you wanted to explore more, no, edi mag-browse kayo, no, sa internet na mga example configuration, no? So, now, balik tayo dito. We have NAT router. So yung Linux, napansin nyo naman, is a powerful operating system na napakaraming use case scenario, no? Pwedeng gawing switch, router, firewall. In the absence of a network router, you can turn Linux to share internet connectivity to multiple clients. Of course, itong setup na to, pang maliit na environment lang ito. Pero kung kayo ay nagme-maintain ng mga malalaking organization, mas magandang gumamit na kayo ng enterprise router or yung mga small office, home office router, no? Na dedicated talaga for translation saka routing of packets, no? Ito kunyari wala na kayong ibang option kundi extra PC na available para gawin ninyong router, NAT router. Okay. So ito yung ating scenario, no? Ito yung ating topology. We have this is ENS4, no? Nagkamali lang eh.
ENS4, naka-obtain tayo dito. This is our ENS3, our private network. Okay, static IP address, subnet mask. Ito, static IP address, subnet mask, gateway. Additional dito, ang gamitin nyo na lang na DNS muna ay yung Google's public DNS server. Yan, ilalagay nyo yun dun sa sa etcresolve.conf, no? Okay, basahin natin dito. Naka-configure na kasi ito isa eh. Kinonfigure ko kanina yung client. Cat etcresolve conf. Ine-edit yan. Ilalagay nyo lang name server 8888, no? Para kapag ready na para makapag-internet, using the name, kunyari ping www.cisco.com, makapiping natin yun, no? Mag-reply yung Cisco, no? Okay, sige. Gusto ko munang i-reboot yung aking firewall. Reboot ko lang, no? Kalimutan ko eh. Para mabura yung settings. So, IP tables, dash T filter, dash L to verify. So, balik siya sa dating settings. So, now, gusto ko siya i-configure as NAT router. No, gusto ko munang i-ensure na walang ibang makakapasok dito sa router ko, whether telnet or SSH. Pwede ako mag IP tables policy yung input drop. Yan. Tapos outgoing saka forwarding i-allow ko siya. Yun lang. Yun lang idadagdag ko. Kasi by default naka-accept na yung yung forwarding ano. So now, dito IP tables post routing. Output interface ko dito sa aking topology ay ENS4. Ayan yung connected sa internet. Dahil yan daw ay dynamic, nag-iiba-iba yung IP address niya. Masquerade. Allow natin yung forward galing sa interface natin na ENS3. Accept. Kung meron pa kayong dalawang LAN, no? Sa loob ng router na yan, idagdag nyo lang, no? As input, no? Halimbawa, meron pa kayong ENS5 na another local area network. Dalawa yung LAN ninyo, o connect natin sa internet. Ayan, idagdag nyo lang input interface ENS5 +J accept. Ayan, so testingin muna natin. Punta tayo doon sa client. Okay, napiping na si Google Public DNS Server. Yan, so may internet na to. So dito sa Lubuntu natin, may GUI kasi ito, kaya sinetap ko ito eh.
Lagyan ko siya ng static IP address with 8888, no? Yan. So, testingin muna natin that hindi natin makokontak yung ating router via telnet, SSH, or ping, no? Yan. Yung input kasi yan ay nakadrop, ano? Even telnet, hindi gagana. Pwede naman kayo maglagay ng policy dyan kung gusto nyo i-allow, no? Ang goal ko lang is para lang i-secure siya, no? Tapos i-disable ko rito yung secure shell nya, para hindi kayo malito, kasi gusto kong i-SSH yung itong Debian LAN PC1 natin, or Debian LAN 1 PC galing dito sa sa LAN 2. So ibig sabihin i-allow ko siyang ganun, no? Okay. So para hindi kayo malito na ito patay ang service, ito hindi siya yung kukontakin yan, no? Yan. So gusto ko kasing from this PC ma-secure shell or ma-telnet natin siya. Ilalagay natin yung yung DNAT. May sample na rin naman dito sa DNAT. Ito, no? Ito na rin yung example nun eh. So lagay natin sa firewall. Pero testingin muna natin. From our external, hindi naman natin mapiping yun eh. 172. Sorry. 192.168.1.173, which is yung one interface. Hindi tayo makakapasok doon kasi naka-private yun eh. Ang goal nga is naka-NAT eh, diba? Hindi tayo makakapasok dyan. Pang-verify lang yan. So therefore DNAT, then firewall. Saan si firewall? Ito. IP tables, -t NAT, append natin sa pre-routing. Ang goal ko dito is port forwarding, no? Magiging input interface natin is yung wide interface natin, wide area network interface. Filter natin yung protocol. Pwedeng telnet, ito, no? D port, telnet na lang, no? Gamitin ko 23 thus DNAT to destination. Specify natin yung destination, which is 1.254. Testingin natin paano ko matetelnet yung PC sa loob. Tingnan nyo yung IP address dito, no? Ni router. Ang IP address ni router, yung pinaka internet interface natin, 173. Yan yung itelnet natin. Yan, tingnan nyo, nag-respond siya. Si DebLAN 1 PC yung sasagot sa iyo, no? Tapos hinihingan ka kayo ngayon ng login sysadmin syspa55. Ayan, sa loob na ako ngayon ng PC1. Nakatagos tayo using destination NAT saka yung masquerade, no?
Actually, pag ito ay applicable na rin sa CentOS, no? Yung saving lang sa location lang ng files ang naiba. Yan, not router configuration in Debian. Make sure na naka-enable yung forwarding, ano. Ito naman sa CentOS. Okay. Iba yung location ng file niya. Okay. Install iptables persistent package. Okay, pakita ko muna paano mag-install, no? Kasi may tinatanong dyan eh, no? Punta muna ako dito sa ating GNS3. Hindi ko naman pinakita kasi yung installation yan eh. So may naka-install dito na lumang version ng ano, ng iptables. Ang ginagawa ko, dinidelete ko muna siya eh. App purge iptables. Yan kasi yung gagawa ka lang ng iptables sa memory lang siya nag-a-apply. Pagka restart mo, borado siya. So ngayon, install ko na yung persistent package, no. Iptables or sorry, app install iptables iptables dash persistent. So please accept yung current IPv4 rules, no, para yung file, no, kasi kung hindi nyo i-accept yan, nag-no kayo, hindi nyo makikita yung file na to, yung rules.b4. Yes lang sagot dito. Yes din kung may IPv6 na. Okay. So dito sa ating ano, CentOS, halos pares lang naman yung configuration niya, no? Pero yan, iptables persistent din pala yung kanyang package. Kaya lang you need to disable ito, no? Meron kasi siyang sariling firewall eh, no? Kaya lang mas maganda gamitin yung ano, para sa akin no, yung iptables. Yan. Napakarami kasi ng firewall sa Linux, no? Merong uncomplicated firewall or UFW, merong firewall D. Ayan, merong iptables, no? Okay. So, pero iptables ang goal ng ating course dito. So, pwedeng practicein ito, no? Sa inyong mga computer para mapamiliarize, no? Pwedeng ulitin yung panonood ng video, isulat, record sa inyong notebook. Okay? Para pagdating sa ating hands-on laboratory, hindi na kayo nangangapa sa uh, configuration. It is best lagi na panoorin ninyo yung recording, mag-take note,
Hindi kasi advisable yung pag kami pinagawa sa inyo, saka lang kayo manonood ng tutorial, no? Hindi ganoon eh. Dapat panoorin niyo muna na buo, mag-take down note kayo at alalahanin ninyo, no, yung mga senaryo. So I hope in this module ay naunawaan ninyo yung purpose ng IP tables, no? At masubukan natin itong senaryo na to sa laboratory. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood, ano? So see you on the next module.